Hello guys, shout out to everybody. So, reaksyonan natin ang mga infrastructure at facilities na nagawa ni Duterte during pandemic time na gumastos lang ng ilang bilyon. Sa sobrang dami guys, hindi natin mabilang. Pandemic yun. Walang kita ang economics natin. Buong mundo shutdown, lahat ng countries naghihirap. The World Bank could not give a sufficient amount required by any countries during depos. Shutdown yung economics natin. Shutdown yung buong mundo. But we are so grateful that we have a president that has a genuine heart for the people. Mabuhay po. Mabuhay po tayo. Minors lang to ha. Hindi ito major achievement ng ating Pangulong Duterte para sa kaalaman ng lahat. So ipapakita natin ngayon guys yung improving Pasig River. From Delpan to Napindan. Kita nyo, dati parang imburnal yan ang Pasig River. Ngayon, ang ganda. At inayos pa ang bridge. So, completely rehabilitation by Duterte. At gumastos lang yan ng 1 billion. Imagine. Pero yung utang ni Marcos ngayon sa labas ng bansa, over 500 billion na guys. Imagine, wala pang nagawa. Wala pang nagawa ha. Binubulong lang natin guys, baka makarinig yung mga bangag. Alam niyo namang mga bangag, ginawang santo yung mga politiko ng mga walang ginawa. Yun ang very sad story to our Filipino people. Ito, pangalawa, Sangli Airport Rehabilitation. Para maiwasan yung disgrasya, lipat niya sa ibang flights, especially cargo flights, to avoid any incident in our traffic control. Ganda, palakpak na naman. Kita ninyo gaano tayo kamahal ng ating Pangulong Duterte. Palakpakan. Ito guys, it cost for only 1.44 billion lang. Pero meron palang accomplishment si Tanso, yung Pogo, na-stay yung casino, yung Pagcor, di ba? Nagbago yung logo. Pinabayaran niya yon ng worth 5 million. Kawawa naman. Instead na ipakain na lang yun sa mga mahihirap, ito talaga wala talagang malasakit to. Kahit kailan. To let you know guys, si Duterte kumita lang ng 60 billion sa Pagcor every year. Pandemic, walang operation ang casino kasi bawal lumabas. So, maliit lang yung kita ni Duterte, Imagine, ngayon, nagsisikan na yung mga Chinese nationals, Japanese, European, Koreans sa casino. Sa tingin nyo, kikita lang yan ng 60 billion? Hindi, over 300 billion or more yung kita ngayon ni Tanso, sa casino. Sa Pagcor, na which is and under his presidential office. Yan ang totoo. So, let's proceed. Yung Angat Water Transmission Improvement Project for better livelihood of the people para maging efficient ang necessity needs ng mga Pilipino. Di ba? Gaano tayo kamahal ni Duterte? So, palakpakan naman. Ito lang ay nagkahalaga ng 3 billion. 'Di ba? Ang liit lang ng gastos ha. Ngayon, kumita ng 500 billion na yung kita ni Tanso. Wala pa rin nagawang project ha. Sipin mo si Duterte, barya-barya lang pero ang laki ng nagawa, New Clark City Phase 1. Our government center will host satellite office of all branches of the Philippines. So, pinatayo to ni Duterte in case of disaster affects the capital region. Palakpakan naman. So, expansion of Clark International Airport for accommodation of passenger and better facilities for the Filipinos. Tsaka Metro Manila Skyway Stage 3. Meron itong 18.83 km elevated expressway from Boydes, Makati to Balintawak, Quezon City. It connects South and North Expressway. Wow, sabi, palakpakan naman. At saka Ortigas Centerlink for better livelihood facilities for the Filipino. Estrella Pantaleon Bridge, Binondo Bridge, dami Tsaka yung General Santos International Airport and Bicol International Airport. Talagang matindi yung mga nagawa ni Duterte, yung rehabilitation. Tsaka yung Boracay, ang dami pa sa Maynila, ang dami. At saka si Isko Moreno, marami ding nagawa, Meron din siyang binondominium, condominium at hospital, malaking hospital for the Filipino na yung nabiktima sa COVID. So, ang dami pong nagawa ni Duterte guys, pero hindi natin mabilang sa sobrang dami. At hindi lang yan, minors lang yan, at meron pa tayong mga major achievement ng ating former president. So, which is ngayon, tumatanggap ng trillion of money yung Pangulo natin, pero sa sobrang mahal, hindi na tayo nakahinga.
at wala pa tayong nakikitang pagbabago. Sabi nila yayaman yung Pilipinas, yung mga politiko yung yumaman. Kawawa naman yung mga Pilipino without intellectual knowledge, naging kulto sila sa isang politiko na walang ginagawa. Kawawa tayo.